Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Respect mo naman din ng TV, Manila. Kung guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa karakter pa rin tayo ni David. So kadugtong ito nung mga nakaraang araw yung ating i-discuss. So nung natalo na o napatay na ni David itong si Goliath, siyempre nagsaya ang buong Israel. So, habang nagsasaya sila, kagaya para sa atin, di ba, nung nanalo si Pacquiao sa boxing, di ba, iniikot siya sa buong Metro Manila. So, dahil doon, itong si David, iniikot din siya sa buong Israel. At ang mga kababayan nila, nagsisigawan na, kung si Saul, yung Saul guys, yun yung hari, na kasalukuyang hari nung time na yun. Kung si Saul nakapatay ng 1,000, itong si David, 10,000. So, ibig sabihin, parang lumalabas na mas magaling pa itong si David. Bagamat bata pa lang, di ba? So, itong si Haring Saul ay nainggit sa mga naririnig ng ganon. Na-insecure siya. Inggit nga, di ba? So, dahil dyan, tinangka niyang patayin itong si David. Maraming beses na tinangka na patayin. At itong si David, siyempre, dahil nalaman niya na gusto siyang patayin, pumunta siya sa mga kagubatan o sa kuweba. So pagdating doon, kasama niya ang kanyang mga alagad o yung mga tauhan niya, hinanap din siya ni Saul doon. So doon sa kuweba din, siyempre meron silang parang may mga butas na para sa lookout, di ba? Pagka may dumarating, alam nila kung sino para safe itong si David. So nung dumating na doon sa kuweba, itong si Haring Saul, sabi ng mga tao na, eto na po, pagkakataon na natin para patayin na natin itong si Haring Saul dahil nga gusto kanyang patayin. Sabi nila. So, anong sabi ni David? Hindi, sabi niya, huwag niyo siyang patayin. Kasi pinili yan ng Diyos. Huwag tayong magganti sa kanya. Di ba? Yun ang sabi ni David. Bagkus sabi niya, kunin na lang yung kapirasyon ng David na katunayan na pwede na natin siyang patayin pero hindi natin tinuloy. So, pagkatapos niyan guys, nakaalis na nga itong si Saul, hindi nila pinatay. So, kaya nung time na yun, ah, talagang yung mga kasama niya, nanggigigil. Siyempre, galit na sila, di ba? Kaya gusto na nilang dakmay nitong si David. Kaya ayon sa Thessalonica, chapter 5, verse 15, huwag niyong paghigantahin ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Yan guys, napakaganda, di ba? Napakalinaw, di ba? Kanina, gustong-gusto ng patayin ng mga tauhan ni David itong si Haring Saul, pero pinigilan sila. Itong isang leader na maganda, di ba? Na isang karakter ng leader na pinipigil ang sarili para hindi siya makasakit, di ba? O hindi makaganti. Kaya nga sabi niya, imbis na gumanti kayo, gumawa kayo ng mabuti. So, ano kaugnay nito sa atin sa panahon natin ngayon, guys? So, sa panahon natin ngayon, alam naman natin, talagang umiira lang paghihiganti. Lalo na sa social media, di ba, guys? Madali lang makipag-away sa social media. Kapag meron lumabas na issue, di ba, lalo na mga sikat na influencer, ano ka lang dyan, magta-type ka lang na hindi maganda. Asahan mo, di ba? Talagang kukuyugin ka ng mga supporter niya. Kung ano sinabi mo, higit pa doon. Gagantihan ka ng masama sa masama. O kaya naman, sa mga magkakamag-anak, di ba? Nakaaway mo yung pinsan mo. Anong mangyayari, di ba? Siyempre, yung pinsan mo, marami naman yan. Pupunta ka doon sa pinsan mo na pangalawa, sasabihin mo na itong yung pinsan nyo, ganito, ganyan. Siyempre, di ba? Naghahanap ka ng kakampi. Ngayon, yung pinsan mo na yon, kakampi sa'yo. Di ba? Kakampi sa iyo, hanap ka na hanap ng kakampi hanggang maka ano na sa mga anak-anakan niyo, di ba? Maririnig ng mga bata, makikisawsaw. Tapos, wag niyo na kausapin yung pinsan na yon. Nagkaganon, di ba? Kasi ganito siya, ganito. Kung ano-anong ginagawa sa atin. So, sasali na yung buong angkan nila. Hanggang sa yung buong pamilya nila, hanggang buong lahi nila, nagkagulo-gulo na. Dahil sa isang taong hindi nagpigil sa kanyang sarili. Di ba? Dahil sa nasaktan siya.
siniraan siya at gumanti rin naman siya, masigit pa doon sa ginawa niya. Kaya ang nangyari ngayon, nagulo ang buong pamilya. So ito yung sinasabi, kailangan tayo magpigil sa ating sarili na imbes na magsalita ka ng hindi maganda, ayahan mo na lang. Diba? Yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, nung nagsasalita ng hindi maganda sa'yo, lalo na kung hindi naman totoo, ayahan mo na. Kasi pagka gumanti ka rin, di ba? Diba, minura mo rin siya, talagang mag-iinit kayong pareho hanggang sa magkakagulo nito. So, kung minura ka, ayahan mo na. Kasi pagka gumanti ka, wala ka na rin pinagkaiba sa kanya. Di ba? Parehos na lang kayo mapagmura. O kung sinaktan ka, sasaktan mo rin siya. Parehas na rin kayo. Kaya ang sinasabi dito, sa binasa natin na huwag maghiganti. Ayahan nyo na sa Diyos na yung paghihiganti na yan. Kumbaga, gumawa ka pa rin ng buti. Malay mo, dahil sa paggawa mo ng mabuti, yung taong nakasakit sa'yo, baka magbabago pa ang isip. Sabi, kahit ginawan ko siya ng masama, mabait pa rin siya sa akin, di ba? Hindi siya gumanti, di ba? Bagkus, pinabayaan lang niya ako. Baka man nahihimik pa, di ba? Kasi nga, kumbaga sa yung init ng ulo, di ba? Yung tension, biglang bumaba dahil nga hindi mo na pinatulan, may magandang mangyayari. So kailangan may self-control tayo, di ba, guys? Wag na nating gantihan talaga yung mga gumagawa ng masama sa atin. Dahil yan ang turo ng ating Panginoong Yesus na kailangan na magmahalan tayo sa isa't isa, di ba? Magbigayan, di ba? Lalo na pag Pasko, di ba? Yan ang mensahe ng Pasko, di ba? Magmahalan sa isa't isa. Nagawin nating araw-araw yung Pasko, di ba, guys? So, yan ang karakter ni David na kailangan nating mapulutan ng aral na magpigil sa sarili. Ano mang ang gawin sa atin, ano mang ibato sa atin, ayahan lang natin sila. Alright? So, sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, marami ka mang kaaway, hayaan mo lang sila. Gumawa ka pa rin ng mabuti. May karamdaman ka man, problema sa pinansyal at problema sa pamilya. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay ganyang ibibigay ng ating Panginoong Yesus. Basta ikay manampalataya lang sa Kanya. So tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami maging self-control o mapagpigil sa sarili, lalong-lalo na sa mga masamang bagay na binabato sa amin ng aming mga kapwa. I-bless niyo po ngayon ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na po. Bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Puhin niyo po, Lord, na yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira na, nagkaaway-away dahil di mapigilan ng sarili, Lord. Ibalik niyo po magandang samahan nila. Pagbigkis-bigkisin niyo po. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, 1 lata ng sardinas, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pang pangangailangan ng buong pamilya. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ni Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.